sa panahong ito ngayon. Diba, napakatitindi ng mga sinasabi dito kay Andrea, kaya siya ginagawa ng mga issue mga kababayan ng ibang mga nagpapalabas ng fake news na ito daw si Andrea ay buntis na daw. So ito pong pag-uusapan natin na sunod na video mga kababayan ay walang iba lang naman po kung hindi yung matinding pangaral nitong si Sian Gasa dito po sa nanay nitong si Andrea Brillantes mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin at matatalakay po natin kung gaano nga ba katotoo yung lumalabas na balita na kung saan binoykot daw ng mga Katniel fans itong isang award para daw po kay Andrea mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung patungkol po sa sinasabi na mayroon daw pong isang endorsement na gusto nang mag-back out dito po kay Daniel Padilla mga kababayan. Dito matatalakay din natin kung gaano katotoo mga kababayan yung isang balita po na lumalabas na kung saan ayaw daw po, hindi daw po boto etong si Ma'am Carla Estrada dito daw po mga kababayan kay Andrea Brillantes. So aalamin po natin kung gaano po yan katotoo mga kababayan. At kababayan, umpisahan na po agad natin itong ating talakayan dito po sa post na inilabas po nitong si Sian Gasa na kung saan mga kababayan ay pinangaralan po ni Sian Gasa yung nanay nitong si Andrea. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, dun sa unang vlog natin, dun sa unang tinalakay natin ay napuno na yung nanay nitong si Andrea at sinampula na yung mga basher na bumabatikos dito kay Andrea. So ngayon mga kababayan, hindi po nagustuhan nyo nitong si Sian Gasa at pinangaralan niya po etong mami nitong si Andrea. So basahin po natin etong post po na inilabas nitong si Sian Gasa. So sabi po dito mga kababayan, eto daw. Yan. Meron na po itong 39k na reaction. Grabe, ang bilis. So sabi po dito, Mami Bell, hindi ka po dapat proud na si Andrea ang nakapagpagawa ng bahay ninyo at nakapagpatapos ng mga anak mo sa school. Kasi kapag ipinagsigawan mo po ito, para mo pong siniraan yung sarili mo sa publiko. Hindi ko po kayo maaaring husgahan dahil hindi ko po alam ang buong kwento ng inyong pamilya. Ang akin lang mag-iingat po tayo sa mga binibitawang salita in public at huwag magpadala sa siklabo ng damdamin. Yan yung sabi ni Sian Gasa. Kasi kung matatandaan nyo, diba, sabi ng basher, paano daw pinalaki ng nanay nitong si Andrea, etong si Andrea. So ngayon sinagot to ng nanay ni Andrea at sinabi mga kababayan na ito daw si Andrea yung nagpaaral sa mga kapatid nito at nagpagawa daw po nung kanilang bahay. So kung titingnan po talaga natin bilang isang magulang mga kababayan, responsibilidad mo na ikaw yung mag-provide nung sinasabi ng nanay dito nitong si Andrea. Hindi po si Andrea mga kababayan ang dapat nagpo-provide ng lahat. Pero dahil nga si Andrea yung may kaya at naging artista mga kababayan, siya na yung tumulong sa kanyang pamilya. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, dun sa pagkakataon ng tono ng pagkakasagot ng nanay nitong si Andrea ay parang siniraan nga niya yung kanyang sarili kasi responsibilidad nila yon. Parang ang dating dun sa iba, yung responsibilidad nila bilang magulang, yung anak yung nag-provide. Parang gano'n mga kababayan, which is para sa akin naman, kung tutusin talagang responsibilidad naman ng mga anak na tumulong din. Pero yung ipapasalo mo lahat sa yung anak, yung responsibilidad, parang mali naman po ata yun. So parang ganito po yung pinaparating na itong si Sian Gasa. So sabi pa dito, basahin pa natin, to the public, responsibilidad ng isang magulang na mapagtapos kayo hanggang grade 12. Bonus na lang yung college. So sabi pa dito, responsibilidad din ito na mabigyan kayo ng maayos na tahanan. Hindi nyo responsibilidad yung mga kapatid ninyo. Tumutulong lang kayo sa kanila out of pagmamahal. Yan po yung sabi dyan. At kung natulungan nila kayo, ayan ay tinatawag na utang na loob. Huwag ninyo silang abusuhin. Hindi nila kayo obligasyon. Hindi nila kasalanan kung bakit hindi makapag-provide ng maayos yung mga magulang ninyo. Mahigpit na yakap sa lahat ng mga ate at kuya na breadwinner ng pamilya. Yan yung sabi ni Sian Gasa mga kababayan. So kung tutusin, napakalaki naman po talaga ng tama nitong si Sian Gasa dun sa kanya mga sinabi. At marami ang makaka-relate dito, lalo na yung mga breadwinner, yung mga ate at kuya ng pamilya mga kababayan. So ngayon, kung ako talaga ang tatanungin nyo, tama itong sinabi nitong si Sian Gasa. Kasi dun sa pagkakabitaw ng salita nitong nanay nitong si Andrea, pinagmamalaki pa na yung responsibilidad nila ang gumawa yung anak nila. Talagang kahit sino ang iisipin talaga, proud ka pa na yung anak mo ang gumawa ng responsibilidad na dapat ay ikaw. So parang ganun talaga yung maibabato dito sa nanay nitong si Andrea kung tutuusin mga kababayan base doon sa pagkakasagot ng nanay nitong si Andrea. Kaya para sa akin mga kababayan, sisipagsigawan niya na ngayon yung ganung bagay, dapat sinarili na lamang po nila.
ano po, dapat sinagot na lamang niya ng mas maayos yung isang tao na bumabatikos kay Andrea at ipinaliwanag nila at sinabi nila na walang katotohanan yung mga ibinabato laban dito kay Andrea. Ano po, kasi alam naman natin ngayon kaya nababatikos sa itong si Andrea kasi nga nasasangkot ito at nadadawit ito sa hiwalayang Katniel. Mga kababayan, yun lamang po yung isang dahilan dyan. Kaya siya binabatikos. Kaya para sa akin, kaysa sagutin niya ng kung ano-ano yung mga bumabatikos kay Andrea, sabihin na lamang po nila yung katotohanan kung si Andrea ba yung third party or hindi nitong si Daniel Padilla. Ganyan lamang po kasimple mga kababayan at titigilan sila ng mga bumabatikos kay Andrea. So kayo po mga kababayan, ano po ang opinion ninyo? Hingil po diyan sa pangangaral ni Sian Gasa sa naging post at pagsagot ng nanay nitong si Andrea dun sa isa pong basher na bumabatikos dito kay Andrea. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo dyan. Pero para sa akin, napakalaki ng tama ni Sian Gasa sa mga sinabi niya. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin, punta naman po tayo sa next topic po natin. Pasensya na kayo sa boses ko, medyo pause pa tayo. Sorry talaga, sorry. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin. So sabi dito mga kababayan, sa ABS-CBN, ito daw. Ito, matindi rin to mga kababayan na nakita natin topic dito. So sabi daw nitong si Bea Bores, handang protektahan ang kaibigang si Andrea. Handa daw niyang protektahan yung kaibigan niya si Andrea. Ayan, tanong naman natin, kung pinoprotektahan mo yung kaibigan mong si Andrea, bakit hindi mo kayang ipagtanggol dito sa issue ng Katniel? Diba, sabi mo mananahimik ka. Bakit todo bira ka ngayon? Diba? So basahin po natin itong nilalaman ng ABS-CBN News. Interview daw po ito or opinion or statement nitong si Bea Bores. Ano po, kaibigan nitong si Andrea. So sabi dito mga kababayan, ayan, Manila, ibinahagi ng celebrity vlogger na si Bea Bores kung paano niya protektahan ang matalik na kaibigan na si Andrea Brillantes. Paano daw? Pagprotekta ba ang tawag doon sa matalik na kaibigan? Yung dinidikdik ka ng mga panatiko ng Katniel pero ayaw mo magsalita? At dahil doon sa pagdinay mo at pananahimik mo ay nagkaroon ng idea yung mga fans ng Katniel na talagang totoo nga yung issue dito kay Daniel Padilla at saka kay Andrea. Kasi nung breakup ni Richie Rivero at saka nitong si Andrea todo yung pagtatanggol at pagsasalita mo. Pero ngayon mga kababayang naliling kay itong si Andrea dito kay Daniel at dinidikdik siya ng mga panatiko ng Katniel, wala siyang masabi. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin, sa panayam ng post binahagi ni Bores na nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Brillantes nang magkasama sila sa Kadenang Ginto. Yan yung isa sa programa na kinabilangan itong si Andrea mga kababayan. At siguro isa rin itong si Bea Bores dun sa mga cast mga kababayan ng Kadenang Ginto. So sabi pa dito, grabe, sobrang strong ng friendship namin ngayon. As in, parang sister talaga ani ni Bores. Sabi pa dito, bilang kaibigan iginiit ni Bores na dinidepensahan niya si Brillantes kahit hindi ito kasama. Yun yung sabi mga kababayan. So paano daw dinidepensahan? So ito, basahin po natin. Alam yan ng Brilliance fans niya at alam yan ng Twitter na grabe talaga kung iprotek ko si Andrea. As in, pinoprotektahan ko talaga siya kahit sa personal. Naalala ko nung taping ako, napik nila si Blight. Ang bata-bata pa raw, parang she does not act her age. Yan po yung sinasabi dyan. Tapos sinabi ko talaga, excuse me, that's not her fault. Society perceives her that way. Ginanoon ko talaga, matanda sila ha, ani ni Bores. So sabi pa dito, pagdating naman sa basher, kung noon ay nagpapa-apekto si Bores, ngayon aniya sinusubukan niyang huwag na lamang pansinin ang mga ito. Kasi nga mga kababayan, alam nyo ba dati konting bash lang dito kay Bores, agad nagsasalita yan, agad sumasagot yan, lalo nga nung nagpost itong si Richie na kung saan mga kababayan, talagang may kaunting pahaging tapos sinagot niya. And then dun sa sagot niya, napakatindi nun. Tapos ikinall out siya nitong si Richie hanggang sa ang kinagalitan ng mga kababayan ng taong bayan ay ito pong si Richie Rivero na. So ngayon mga kababayan, ang punto kasi natin dito, ngayon mo lang nasabing nanahimik ka? Bakit? Dahil may katotohanan ba or di kaya naman may alam ka dun sa relasyon at pagkakalink di umano nitong si Blight dito kay Daniel? At siguro alam mo sa sarili mo na kapag ka nagsalita ka, either na may masabi kang maganda or mali na magkakaroon ng link sa isipan ng mga Katniel fans para magduda lalo dito kay Blight at maghinala na talagang may relasyon itong si Daniel Padilla at saka itong si Blight. Diba mga kababayan, ngayon na lang yan nanahimik? Anyway, sabi pa dito, basahin pa natin. Ito daw, medyo patulera pa rin ako. Like ano yan, kaya lang ang pwedeng mag-say or magsabi, excuse me, ako rin. Dati kasi nagpapa-apekto talaga ako. Dati kasi na-down ako.
Ngayon, wala, basta nasabi ko na yung gusto kong sabihin, bahala na kayo. Honestly, hindi ka mananalo sa mga bashers. Kahit anong sabihin mo, may sasabihin at may sasabihin pa rin sila. Sa inyo na yan. Go, basta ako lang may gustong sabihin, sasabihin ko, and then, after that, hindi ako yung para dire-diretsyong magsasabi kung ano-ano. I will keep my peace. Basta nasabi ko yung gusto ko, ani ni Boris mga kababayan, yan yung sabi niya. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, ngayon na lang nakakapagtaka lang. Kasi ngayon ka na lang nanahimik kung kailan nahaharap yung best friend mo sa matinding issue. Di ba dapat ngayon mo siya ipinagtatanggol kasi ngayon niya kailangan na mayroong kaibigan na magtatanggol sa kanya. Lalo na at nababati ko siya ng matindi sa panahong ito ngayon. Di ba napakatitindi ng mga sinasabi dito kay Andrea kaya siya ginagawa ng mga issue mga kababayan ng ibang mga nagpapalabas ng fake news na ito daw si Andrea ay buntis na daw. Eh dapat ngayon ka-agresibo kasi marami ang naglalabas ng fake news patungkol sa best friend mo. At dapat i-clear mo yon bilang kaibigan mo. At siguro naman, bilang kaibigan kang matalik nitong si Andrea at ikaw na rin na nagsabi na sobrang close nyong dalawa, alam mo kung ano yung ginagawa ng kaibigan mo. At siguro naman, naiikwento yan sa'yo kung talagang kaibigan kang matalik.